na Ricardo, pwede na po kayo magtanong kay Kapna Eli. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli. Bago po ako magtanong, nais po muna naming ibigay sa inyo ang isang alaala mula sa Bulacan Provincial Jail. Ito pong alaalang ito ay nagmula po sa pamunuan ng Bulacan Provincial Jail at mga naninirahan dito sa aming pamayanan. Iba't iba man po ang aming relihiyon dito, kami po ay nagkakaisa para buuin ang ginawang ito sa loob ng provincial jail para ibigay sa inyo. Ang aking pong katanungan, sa dinami-dami po ng relihiyon sa ating mundo, at may kanya-kanya pong paniniwala na iba-iba ang kanilang kinikilalang propeta, iba-iba ang kanilang kinikilalang sugo. Pero sa akin pong pagkakaalam ay puro mayroon namang Diyos Ama na nag-iisang kinikilala. Bakit mayroon po ba kayong meron po ba kayong opinion o meron po kayong maibibigay na kung papaanong ang lahat ng reliyong ito ay maging isa na lamang at magkaisa at magkabuklod? Maraming salamat sa inyo lahat dyan at sa iyo kapatid na Ricardo, dyan sa inyong alaala na yan. Ayan ay aking mamahalin dahil nandyan yung paniniwala ko sa logo na yan at andyan yung pangalan ng Diyos na kinikilala ko. Salamat sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Doon sa tanong mo kapatid, napaka-imposibleng magkaisa-isa ang lahat ng relihiyon. Malayo yun sa katotohanan. Hindi man lamang natin dapat isipin yun na magkakaisa lahat ng relihiyon. Yun ay walang reality. Wala rin yun sa lohika. Bakit? Alam mo, meron kasing nagre-relihiyon. Ang sabi ng Biblia sa salita ng Diyos, sa 2:17 ng 2 Korinto, ganito. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. May nagsasalita para kay Kristo. May nangangaral in behalf of Christ or for Christ's instead or for Christ's sake. May nangangaral dahil kay Kristo. Pero meron nangangaral, marami, kinakalakal ang salita ng Diyos. Kahit sa ang Biblia mo basahin yan, totoo. Merong nangangaral, ang dahilan ng pangangaral, gamitin ang relihiyon para kumita ng pera. Basahin ko lang sa Ingles, kapatid na Daniel. For we are not like so many peddlers of God's word. We are not like so many peddlers of God's word, nagtitinda ng salita ng Diyos, nangangalakal ng salita ng Diyos. Kaya may bayad ang binyag, may bayad ang kasal, may bayad ang blessing, may bayad ang etc. Maraming may bayad, ginawang negosyo ang relihiyon. Paano mo ngayon yung mga nagninegosyo na yan, ipapakipagkaisa dun sa hindi nagninegosyo? Kagaya ko, di naman ako nagninegosyo sa relihiyon. Meron akong negosyo, restaurant. Meron akong negosyo, tubig, yung bottled water. Bata pa ako, may negosyo na ako. Nag-umpisa akong magkaroon ng restaurant, 12 anyos pa lang ako. Kaya lang, hindi ko ninegosyo ang relihiyon. Marami akong negosyo, kapatid. Meron akong jeep na pinapaboundary. Meron akong truck na naghahakot ng lupa. Meron akong bus. Meron akong water station. Marami akong negosyo mula pa sa umpisa para magtaguyod ako ng isang mabuting adhikain sa buhay. Pero hindi ko kailanman ginamit ang relihiyon para siyang aking gawing negosyo. Paano mo ako pakikipagkaisahin sa mga iglesyang ang gusto negosyohin ang relihiyon? Marunong kasi ako magbanat ng buto eh. May mga ebidensya ako.
Maraming nakasaksi ng aking pasimula nang mag-umpisa akong mangaral sa Guagua, Pampanga noong 1968. Ako noon ay mga 19 na taon pa lang ako noon. Nangangaral na ako. Pero nag-umpisa akong magnegosyo 12 anyos. Sa edad na 17 anyos, may sarili na akong restaurant sa University Belt. At meron na akong sariling sasakyan na namimili ng mga kalakal. Meron din ako noong mga tingi-tingi, yung mga bawang, tinging bawang, tingin suka, tinging patis, tinging toyo, yung mga supply sa tindahan. Yan, ginawa ko lahat ng negosyo para kumita ako ng honest money o ng perang tapat, hindi galing sa pangangalakal ng salita ng Diyos. Paano kaya ako makikipagkaisa dun sa mga iglesia nagtuturo ng aral na hindi totoo para kumita ng pera? Kagaya ng mga lagak. Patay na yung mga unang naglagak. Lagak pa rin ang lagak hanggang sa apo, hanggang sa kaapu-apuhan. Paano ako makikipagkaisa ron? Mahirap yun, kapatid. Hindi kaya ng konsensya ko makipagkaisa sa mga nagbebenta ng aral ni Kristo. Merong nangangaral naman, iba naman ang layunin. Bukod sa pera, meron pang iba. Ganito sabi sa Filipos 1:15. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. May nangangaral sa kapanaghilian, nainggit dun sa iba. Kaya kung ano yung aral ng iba, yun din ang aral niya. May ikapu sila, may ikapu rin siya. Ha? Meron silang mga blessing, meron din silang blessing. May mga offering din. Kasi naiinggit. Gusto rin kumita ng pera. Yung iba naman, nangangaral si Kristo sa pakikipagtalo. Yung iba naman sa kampi-kampi. Basahin natin ang 17. Datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat. Yan, merong iglesia, kapatid, kampi-kampi lang eh. Kampi-kampi, parang kuyog. Hindi sa talagang katapatan ng aral. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa'yo, kapatid na Ricardo, na napaka-imposible, napakalayo sa katotohanan. Hindi ako pwedeng makipagkaisa. Kung ako ewan ko doon sa iba. Paano ngayon ako makikipagkaisa sa sumasamba sa mga ginawa ng kamay ng tao? Hindi naman nila itatakwil yun. Habang panahon na silang sasamba ron, galit ang Diyos doon. Ayaw ng Diyos yun. 17:29 ng gawa, kapatid na Daniel. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Yung pagka-Diyos, wala doon sa pilak, ginto, bato na inukit ng kabihasnan o katalinuhan ng tao. Paano ako makikipagkaisa dyan? At sasabihin pa, hindi naman ikaw namin sinasamba yan, ginagalang lang. Sino naman na may sabi sa'yo, igalang mo bato? Ha? Meron bang aral ang Diyos na ang bato pwede mong igalang? Bato yun hindi naman mawawala pagkabato nun, o kahoy, o ginto. Kahit pa yan diamante, kailangan mo bang igalang? Hindi. Bakit? Ang paggalang dapat sa Diyos, hindi sa bato. Hindi man dapat isipin. Bakit? Mali nga na ang Diyos, gawin mo ng larawan na gawitan mo ng bato, pilak, ginto, kahoy. Mali yun, ayaw ng Diyos doon. Basahin natin sa Bibliang Katoliko, kapatid na Luz. Doon sa Deuteronomio 5:7, sa mismong Bibliang Katoliko. Ito po ay Bibliang Katoliko, Deuteronomio 5:7. Ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila, ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin, na naggagawad ng mga parusa
dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang sa mga anak ng mga napopoot sa akin hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Alam mo ba kahulugan yan sa Biblia, kapatid? Kasinungalingan yan eh. 1.25 kapatid na Daniel ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasinungalingan yun eh. Ang paglingkuran mo yung ginawa kaysa sa gumawa. Ayaw kasi ng Diyos na luluhod ka sa iba. Gusto niya siya lang ang luluhuran mo. Mapanibuguin siyang Diyos. Isang Diyos na mapanibuguin o nagseselos. Pagluluhod ka sa hindi tunay na Diyos, nasa pasyon din yon. Ang sabi, sukat mong maalaman, sa sulat na papalaman, ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Biro mo, nasa pasyon na. Ayaw nyo pang gawin. Kinakanta-kanta yung pasyon pag mahal na araw. Ang poong Diyos lamang ang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. 1.23 ng Roma. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Ano, yung kaluwalhatian ng Diyos, pinalitan nila ng mga kaluwalhatian na nasisira, katulad ng larawan ng tao, larawan ng ibon, larawan ng hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang, gaya ng ahas. Para bang pag lumuhod ka naman doon sa La Purísima Concepcion, pag niluhuran mo yon, may ahas yung La Purísima Concepcion, may ahas sa ilalim ng paa niya. Pag lumuhod ka, pati ahas na luhuran mo na. Yan ay kawalang delikadesa. Sabi ng Biblia dyan, isang kasinungalingan yan. 1.25 ng Roma. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at naglingkod sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Sabi sa Bisaya, maliwanag eh, kay niya na ang kamatuuran sa Diyos giilisan nila sa bakak. Ug gipalabi nila ang pagsimba ug pag-alagad sa mga binuhat kaysa sa magbubuhat. Nga mao ang dalayegon sa walay katapusan. Amen. Ang sabi sa Kapampangan, uli ning linibera ing katutuanan ning Diyos king meto nga kalaraman at simbande at siwan ding lelangan kesa king lina lang. Anong ninuing nuwan ang gaking mangga yanasa. Ang sabi naman sa Kastila, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amen. Sabi sa Portugues, pareho rin eh. Pois trocaram a verdade de Dios pela mentira. Adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amen. Ang sabi naman sa Ilocano, pakinggan nyo, Tasinuptanda ti kinapudno ti Dios iti ulbod, ket nagdaydayaw da ken nagserserbida iti parswa, adi ket iti namarswa, iswa madaydayaw nga agnanayon. sabi sa Pangasinense, Tasinalatanda na tila sukatwaan na Dios, taningalang da tan nanlinkuran da su pinalsa, yaag kumun say amalsa, asikato su nagalang lawas, untan pakumun. sa Bicol naman ang sabi, yun din. Hulita, rinibayan ninda ang katotohanan nin Dios kan kaputikan. Asin sinda, nagsamba asin naglingkod sa mga linalang, asin bakong sa kaglalang, na siya pinag-uumaw sa lamang, out pa. Out pa. Yan ang maliwanag. Kahit saan mong Biblia basahin, talagang kasinungalingan yan pagsamba sa mga ginawa ng kamay. Pagkatapos ngayon, makikipagkaisa ba ako ron? Hindi yun, malayo sa katotohanan yun, kapatid na Ricardo, kinalulungkot ko. Gusto ko nga sana lahat tayo magkaisa-isa sa pagsamba sa tunay na Diyos.
Kaya lang, yung mga namemera sa relihiyon, di makikipagkaisa yon. Paano nila i-give up yun? Bilyon ang pumapasok sa kanila, give up ba nila yon? Ewan lang natin, ano? Pero palagay ko, hindi nila ma-give up yun. O, yung mga relihiyon naman na ang mga puno, gusto nila, sila ang pinakamarunong sa lahat. Paano makikipagkaisa sa iyo yun? Kahit basahin mo na sa Biblia, ayaw pa rin nila Nakadiskusyon ko na kasi yung mga yun Binabasa mo na sa Biblia, ayaw pa rin tanggapin. Paano kaya tayo magkakaisa? Ang punto ng pagkakaisa, kapatid, ang aral ng Diyos. Dapat dun tayo magkaisa sa aral. Kaso ayaw nila ng aral, paano magkakaisa? Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Saan tayo magkakaisa? Magkaisa ang wika kayo ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So, ang point of unity, yung Ebanghelyo. Makikipagkaisa kaya sa atin yung mga gustong gamitin ng Ebanghelyo para kumita? Ang Ebanghelyo, paano ba dapat ipangaral? 11:7 na 2 Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Diyos dapat ipangaral walang bayad. Kagaya niya, nangangaral kami dyan sa provincial jail. Meron ba kaming hinihingi sa inyo? Kahit isang sobre, wala kaming hihingin sa inyo At sa mga jail, yung pinuntahan ko sa Libmanan, pinuntahan ko sa Bicol, kami pa nga nagbigay dun sa mga Kami pa ang nagbigay dun sa mga inmates kasi alam naman namin kapos sila ron. Pinapagbigyan ko ng mga kumot, mga banig, mga grocery. Kasi wala naman sila talagang pera, nakakulong sila Paano mo ngayon sasabihin niyang mangangaral kay kukuha ka ng pera? Hindi naman kami kagaya nung kahit daw mamamatay tao, kahit mapanghimagsik, tumatanggap daw. Hindi totoo yun. Basahin natin ang nasa Biblia sa Kawikaan 15:8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kasuklam-suklam. Kaya nga si Cain at si Abel naghain Pero hindi tinanggap ng Diyos yung hain ni Cain. Bakit? Masamang tao si Cain Mamamatay tao. Basahin natin ang unang Juan 3:12. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Kasi matutuwid yung gawa ni Abel, magkakontra sila. Yung kanya namang gawa masama, nagkakakontra sila. Gusto ni Abel, tama. Ang gusto naman ni Cain, mali. Pinatay ngayon ni Cain si Abel. Ano nangyari? Kung nakikita ng Diyos yung masama si Cain, ano nangyari nung maghandog sila bago niya patayin si Abel? Ano nangyari? Basahin natin. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. Maliwanag yon. Hindi tinanggap ng Diyos yung hain ni Cain. Bakit? Rebelde yan Masamang kalooban sa kanyang kapatid. Sabi nito, hindi ka tinitingnan ng Diyos yung ating kasalanan. Hindi tinitingnan ng Diyos yung ating kahinaan. Tinitingnan ng Diyos yung puso. Asan ba yung kasalanan? Di ba nasa puso? Kaya, anong tinignan ng Diyos kay Abel at kay Cain? Yung puso. Nakita niya yung puso ni Cain masama. Hindi niya tinanggap ang handog ni Cain. Paano hindi makikita ng Diyos yun? Merong masamang nasa si Cain sa kanyang kapatid na si Abel.
Nakita ng Diyos yun sa puso ni Cain. Kaya hindi tinanggap ng Diyos ang hain ni Cain. At sabi ng Biblia, karumal-dumal sa Diyos ang hain ng masama. Paano kaya ako makikipagkaisa dyan? Hindi ako pwedeng makipagkaisa dyan. Kaya yung pangarap, malayo sa katotohanan yun, kapatid, na ang lahat ng relihiyon magkaisa, ang paniniwala at iisa lang naman ang sabi mo, puro may Diyos. Iba-iba ang kinikilalang sugo, puro may Diyos. Hindi totoong puro may Diyos. 4:8 ng Galacia. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Pagka hindi mo kilala yung tunay na Diyos, naaalipin ka ng sa katutubo hindi mga Diyos. Kagaya ng Budista. Si Buddha hindi naman Diyos, pero dinudiyos ng mga Budista. Nakakalungkot na maisip, bilyon ang naniniwala kay Buddha. Mga Inchik, mga Koreano, mga Hapon naniniwala kay Buddha, bilyon. Ayun ba si Buddha ay Diyos? Hindi nga Diyos yan Alam niyo ba kung ba't namatay si Buddha? Basahin natin sa Encyclopedia Britannica. Ito po ang dahilan kaya namatay si Buddha. Nakasulat po sa 2005 Encyclopedia Britannica. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Paano naging Diyos yan? Napakaraming Chinese. Nung nasa Singapore ako, ang tinakinikilala nilang Diyos, si Buddha raw. Sabi ko, hindi nyo ba ako kilala si Kristo? Ay, hindi namin kilala si Kristo, sabi nila. Paano tayo ngayon makikipagkaisa sa mga Budista? Sasamba rin ba tayo kay Buddha? Nako, hindi ko magagawa, kapatid. Kahit patayin mo ko, hindi ako sasamba kay Buddha Paano ngayon sasabihin mong Diyos yan? May naniniwalang Diyos yan. Relihiyon din yan, Buddhism. Merong relihiyon, Shintoism. Merong relihiyon, Confucianism. Mga Diyos ba yun? Hindi naman totoong Diyos yun Sabi ni Kristo, sinulat ni Pablo, nung panahong yaon na hindi nyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Yan, maling Diyos ang ibig sabihin. Kaya, sana po naintindihan mo, kapatid na Ricardo, ang aking sagot. Huwag kayong magagalit, mga kababayan, dyan sa Bulacan Provincial Jail. Ang gusto ko lang masabi sa inyo yung totoong nasa Biblia. Totoo sa lohika, totoo sa realidad, na hindi talagang lahat ng relihiyon pwedeng magkaisa-isa. Dahil hindi pare-pareho ang intensyon ng mga nangangaral. Merong nangangaral kampi-kampi, may nangangaral para mga lakal, may nangangaral hindi sa mabuting akala. Merong nangangaral dahil sa pakikipagtalo. May nangangaral para sa pera, para ang tao ay pagkakwartahan. 2 Pedro 2, versikulo 2. At maraming magsisusunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Yan, merong ganyang mga mangangaral. Sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Hindi naman talaga maglilingkod sa Diyos yan Nangangalakal lang. 16-17 ng Roma. Ngayoy, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan. At kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ang pinaglilingkuran yan, mga tiyan nila. Yung kanilang sariling interes, nandadaya lang. Yun ang sabi ng banal na kasulatan.
Kaya imposibleng lahat ng relihiyon mapag-isa-isa natin, kapatid na Ricardo. Para rin lang siguro, baka mas mabuti pa yung mga inmates mo dyan, mapagkaisa-isa mo eh. Pero relihiyon, dahil iba-iba ang puno, iba-iba interes, ay mahihirapan ka, kapatid. Sana naunawaan mo ako. Magandang gabi sa inyong lahat diyan.